Magandang araw sa inyong lahat. Kami ang ikawalong pangkat at sa araw na ito ay tatalakayin namin ang Kabanata 6 na kasaysayan sa pagsulat, pagkuha ng ideya. Kasama ko dito sina Junmar Calam, Michelle Kalimbo, Dako Elizabeth at si Shelea Dawitan. Maituturo ba ang pagsulat? Ang sagot niyan ay oo. Tunay ngang maituturo ang pagsulat. Hindi totoo na nasa dugo ang pagsulat o kakambal na ito ng tao pagkasilang. Di ba mahirap isipin at maipaliwanag kung bakit maraming natututong magsulat pagkatapos mag-aral ng formal sa mga eskwelahan o sa mga workshop at palihan? Sa makatuwid, na ituturo at napag-aralan ang pagsulat. Bilang pambungad sa kabanatang ito, hayaan niyong maglahad ako ng ilang kaisipan hinggil sa kung paano maituturo ang pagsulat. Una, hindi matutong magsulat ang mga mag-aaral kung hindi sila nagbabasa ng mga isinusulat ng magagaling na magsulat. Pangalawa, hindi matututong magsulat ang mga mag-aaral kung wala silang oras para magsulat sa loob o sa labas ng classroom. Pangatlo, hindi matututong magsulat ang mga mag-aaral kung hindi nila nakikitang nagsusulat ang kanilang mga guro. Pang-apat, hindi magsusulat ang mga mag-aaral kung hindi malikhain at mapanuri ang kanilang guro. Panglima, hindi magsusulat ang mga mag-aaral kung natatakot silang magkamali habang nagsusulat. At ang panghuli, magbasa para makasulat. Magsulat para matuklasan kung paano ang mahusay na pagsulat. Sa iyong palagay, ano ang ipinahihiwatig ng mga kaisipang inilahad? Siguro, maaga pa para tugunin mo ang mga tanong na ito, kaya't halina't samahan ako sa daigdig ng pagsulat, ang makapangyarihang kagamitan para sa pagkatuto at para sa makabuluhang pakikipagtalastasan. Ang pagsulat bilang isang multidimensional na proseso. Hindi basta nagaganap ang pagsulat. Ito'y nangyayari lamang kung ang mga tamang sangkap sa pagsulat ay mahusay na napag-iisa sa isang sistematikong paraan. Ito ay isang manunulat, karanasan, kawing na mga salita at isang kapaligiran na magsisilbing landas tungo sa mabisang paglalahad ng mga ideya at kaisipan. Ang pagsulat ay di gaya ng pagsasalita. Ito ay formal na pinag-aaralan. Ang paglalapit ng lapis sa papel ay isang mabagal at complex na proseso. Ito'y isang sining na nangangailangan ng malalim na pag-unawa at pag-iisip. Subalit, bakit maraming mag-aaral ang natatakot o di kay ayaw magsulat? Huwag mabahala, may gamot iyan. Kumuha bigla ng lapis at papel at subuking magsulat. Tama! Kahit na ano, sulat, bura, lakumos, tapon, sulat muli. Ganyan talaga ang pagsulat, paulit-ulit at halos walang katapusan. Tandaan, walang manunulat na nagtatagumpay agad sa unang pagtatangka. Kailangan ang maraming pagsasanay. Sa talahanayan na ito, makikita nyo ang pagkakaiba ng pasalita sa pasulat na diskurso. Tinitingnan dito ang tatlong salik. Una, mga salik na psychological. Pangalawa, mga salik na cognitive. At pangatlo, mga salik na linguistic. So, sa mga talahanayan na ito ay makikita nyo ang pagkakaiba ng pasalita sa pasulat. So, ano nga ba ang pagsulat? Ang pagsulat ay iinog sa kung gaano kabisa at kasensitibong makabuo ng mga pahayag ang isang mag-aaral upang ang makababasa nito'y magaganyak na mag-isip, kumilos at magalak. May tatlong dimensyon ng pagsulat. Una ay ang masining at estetikong hikayat o artistic and aesthetic appeal. Ito ay ang malikhaing sulatin na siyang pinakatampok sa hierarkiya kung saan tinutuklas at minamalas natin ang mahika ng gamit ng wika. Pangalawa ay ang expressive purpose. Ito ay ayon kay Samuel 1988.
Ito ay ang paggamit ng wika kung nais nating magbigay ng ulat katulad ng uri ng wikang ginagamit sa mga pahayagan. Pangatlo ay ang functional purpose. Ito ang pinakagamiting dimensyon hinggil sa hikayat ng pagsulat. Kabilang sa dimensyong ito ang pagsulat ng liham sa editor ng isang pahayagan. Ang mga kombensyong ginagamit sa ganitong uri ng pagsulat ay mga panimulang gawaing magagamit ng guro sa paglinang ng mga kasanayang hinggil sa paglalahad ng mga detalye, pakiusap, pagsusumao at iba pa. Laging isaisip na palagay ang sinumang tao kung alam niyang tinatanggap ang balana ang wikang kaniyang ginagamit. Ang pagsulat ay isang complex na proseso. Ito ay isang continuum na mga gawain sa pagitan ng mechanical o formal na aspekto. Ito ay mas may complex na gawain na paglikha sa kabilang dulo. Binigyang kahulugan ni Revers 1975, ang pagsulat ay isang gawaing nag-uugat mula sa pagtatamo ng kasanayan o skill getting hanggang sa ang mga kasanayang ito ay aktwal na magagamit o skill using. May tatlong uri ng sulatin. Una ay ang personal na sulatin, pangalawa transactional na sulatin, at pangatlo ay malikhaing sulatin. Ang personal na sulatin, ito ay informal, walang tiyak na balangkas at pansarili. Ito ang pinakagamitang uri ng sulatin ng mga bata dahil nagagawa nilang iugnay ang anumang paniniwala, damdamin, pag-iisip o di kaya'y tungkuling taglay nila sa kanilang sarili. Ang transactional na sulatin naman, ito ay formal, maayos ang pagkabuo at binibigyang focus ang impormasyon o mensaheng nais ihatid dahil komunikasyon ang pangunahing layunin ng ganitong sulatin. Pangatlo ay ang malikhaing sulatin. Ito ay masining na paglalahad ng naiisip o nadarama at karaniwang binibigyang pansin ang wikang ginagamit sa sulatin. Ito'y ginagawa ng ilang tao bilang medium sa paglalahad ng kanilang sariling pananaw sa mga bagay sa paligid o di kaya isang libangan. So, ang mga halimbawa ng mga uri ng mga sulatin, una, personal na sulatin, nandito ang tala, diary, journal, dialogue, liham, mensahe, pagbati. Sa transactional na sulatin naman, ito yung mga liham pangangalakal, panuto, memo, plano, proposal, at ulat at advertisement. Sa malikhaing sulatin naman, ito yung mga tula, maikling kwento, awit, anekdota, at bugtong. May proseso ang pagsulat. Ang proseso ng pagsulat ay binubuo ng mga gawain tungo sa paglikha ng isang sulatin. May mga yugto o proseso ang pagsulat: bago sumulat, unang draft, pag-edit, pagre-rebisa, final na draft at paglalathala. Hindi isinasagawa ng sunod-sunod ang mga prosesong inilalahad. Ilan sa mga gawain ay nagsasanib o di kaya naman ay inuulit. Tandaan, ang pagsulat ng draft ay isang hakbang lamang sa proseso ng pagsulat. Una, bago sumulat. Kasama rito ang anumang ginagawa mo bago ang pagsulat. May tala kang inihahanda tungkol sa paksa. Magbabasa o di kaya ay panunuurin kang may kaugnayan sa paksa. Pangalawa, ang unang draft. Ito ay parang pinagsasanayang kopya ng iyong komposisyon. Dito inilalapat ang produkto ng mga gawain bago sumulat. Pangatlo ay ang pag-e-edit ng kamag-aral. Ito ay nangyayari lamang kung tapos na ang unang draft. Sa pag-edit, maraming pagwawasto ang isasagawa gaya ng mga kamalian sa pagbabantas at pagbabalarila, sa pagbabaybay at paglalahad ng mga ideya. Ito ay maisasagawa ninyong magkaklase at maaaring magpalitan kayo ng komposisyong iyong ginawa. Pang-apat ay ang pagre-rebisa. Ito ay ginagawa pagkatapos ng pag-edit ng kamag-aral. Kasangkot sa gawaing ito ang kaukulang pagbabago o pagsasaayos ng naunang sulatin. Panglima ay ang final na draft. Ito ang final na sulatin o komposisyon na maayos at malinis ang pagkakasulat. Maaari na itong ipasa sa guro. Pang-anim ay ang paglalathala. Hindi ito pagpapalimbag ng iyong naisulat. Ito ang pagbabahagi sa iba
sulatin. Maaari itong basahin ng iyong guro o sa isang kamag-aral sa harap ng klase. Maaari rin namang idikit ito sa paskilan o ilathala sa pahayagan ng paaralan. May mga kailangan sa pagbuo ng isang sulatin. Una, dapat maging may interes at hilig sa pagsulat sa Filipino. Pangalawa ay nakikilala na ang limbag ay iba sa mga larawan at ang bawat salitang limbag ay makahulugan. May mga uri ng sulatin ayon sa anyo. Ito ay ang pasalaysay or narration, palarawan o descriptive, panghihikayat o persuasive, exposition o exposition, pang-lima, pangangatwiran or argumentation. Ang pasalaysay o narration, ito ay ang pagpapahayag na naglalayong maghayag ng sunod-sunod ng isang pangyayari, may tauhan at may tagpuan. Halimbawa nito ay ang mga maikling kwento, talambuhay, journal, kasaysayan, kathang-isip at iba pa. Ang pangalawa naman ay ang palarawan o descriptive. Ito ang pagpapahayag na naglalayong magsaad ng larawan ng kabuuan ng isang bagay, pangyayari o magbigay ng isang visual na konsepto ng mga bagay-bagay, puok, tao o pangyayari. Ang pangatlo ay ang panghihikayat o persuasive. Ito ay ang pagpapahayag na naglalayong mahikayat ang mambabasa na makiayon o tanggapin ang pananaw ng manunulat. Halimbawa nito ay yung mga advertisement, sanaysay na political, editorial at brochure. Pang-apat naman ay ang exposition. Ito ay ang pagpapahayag na may tunguhing ipaliwanag ang pangyayari, opinyon, kabatiran at mga kaisipan. Ang exposition, ito yung pagpapaliwanag ng mga impormasyon. Panglima naman ay ang pangangatwiran o argumentation. Ito ay ang pagpapahayag ng isang kaisipan o kuro-kuro na naglalayong mapaniwala ang mga kausap o bumabasa sa opinyon, palagay at paniniwala na nagsasalita o sumusulat. Ito yung mga opinyon, talakay at ebalwasyon. Mga kailangan na dapat tanawin sa pagtuturo ng pagsulat. Una, ang mga gawain sa pagsulat ay mahalagang daan upang mapagsama-sama at mapatibay ang mga kasanayang natamo sa iba pang makrong kasanayan gaya ng pakikinig, pagsasalita at pagbasa. Pangalawa, ang mga gawain sa pagsulat ay iba't iba at ito'y maaaring silbing pangganyak at maaaring tanawin bilang tagapamagitan sa mga gawain sa pagbasa o pagsasalita. Pangatlo, ang mga gawain sa pagsulat ay maaaring tagatala ng kung ano ang mga matutuhan sa pagsasalita at nakatutulong din sa pagpapanatili ng mga natutuhang talasalitaan at mga istruktura ng pangungusap. Pang-apat, ang pag-uugnay ng pagsulat sa iba pang mga kasanayang pangwika ay magbubunsod sa isang realisasyon hinggil sa kahalagahan ng pagsulat sa tunay na buhay. Halimbawa, pagsagot sa telepono at pagtatala ng mensahe na nais ipabatid ng kausap sa telepono. Panglima, ang pagsulat ay isang mabisang paraan ng pagtataya para sa malaking bilang ng mag-aaral. Ang pagsulat sa elementarya. Una, pamantayan sa pagsulat, magkaroon ng pagpaunlad na kasanayan sa wasto at maayos na pagsulat at paggamit ng mga pamantayang pagsulat. A. Nakasunod sa mga pamantayan sa pagsulat. B. Na isasagawa ang matipid at malinis na paraan ng pagsulat. Lawa, panimulang pagsulat, nagkakaroon ng panimulang kasanayan sa maayos na pagsulat ng paglimbang at paggamit ng mga sangkap sa pagsulat. Una, na isusulat ang mga titik ng may wastong porma o hugis. 1.1 nakaguguhit ng mga stick figures. 1.2 nakasusulat ng iba't ibang guhit, halimbawa tuwid, pahiga, pahilis, pabilog at iba pa. 1.3 nasisipi ang malaki, maliit na titik. 1.4 naiuugnay ang malaki at maliit na titik. Nakakaroon ng kahandaan sa pagsulat ng kabit-kabit. Pangalawa, 2.1 nakagawa ng pataas habang guhit, push and pull, pataas na ikot and direct oval, pahabang ikot, direct oval.
2.2 na isusulat ang mga titik ng alpabeto ng naayon sa iba't ibang guhit. Halimbawa, pailalim na kurba, U, W, I, C at iba pang paibabaw na kurba. E, N, M, X at iba pa, paikot na kurba, L, H, K at iba pa. Nagagamit ng wasto ang bantas na tuldok. Sa pangatlo, panunong at pandamdam na angkop sa uri ng pangungusap. Pang-apat, nakasusulat ng maikling talata na binuo ng 3 o higit pang pangungusap. Pang-5, nagagamit ng wasto ang mga sangkap na pagsulat. Ang pagsulat sa sekundarya. Pagkatapos ng 4 na taong pag-aaral ng Pilipino sa mataas na paaralan, inaasahang malilinang sa bawat mag-aaral ang sumusunod na mga kakayahan na ipapakita. Una, na ipapakita ang kakayahang pumili ng pamaraan at batayang panretorika upang maipahayag ang sariling kaisipan, idea, opinyon, damdamin at mga saulubin. Pangalawa, na ipapakita ang pagkasining at pagkamalikhain sa pamagitan ng mga anyong pagsulat. Pangatlo, na ipapamalas ang kakayahang gumamit ng mga kaalamang pangwika. Pang-apat, na ipamamalas ang kakayahang may sulat ng wasto at maliwanag ang damdamin at kaisipan sa matiyak na layunin, sosyal, pangangalakal, vokasyonal at sayantipiko. Ang pagsulat sa tersyarya. Malilinang ang pagsulat batay sa institusyon na pinasukan ng bawat mag-aaral at ayon sa kurso na kanilang pinasukan. Ang bawat institusyon ay may kanilang prinsipyo na sinusunod upang pagkatapos ng mag-aaral ay isang matutunan at ayon ay nababatay sa libro o material na babasahin pagkatapos ng 4 na taon sa kolehiyo. Sa karagdagan, napaka-importante ang paggamit o pagsulat ng Pilipino upang tayo ay mas may malawak na kaisipan kung ano ang mga tamang gawin sa elementarya, sekundarya o tersyarya, kung ano ang mga pamamaraan na ginamit sa pagsulat sa Pilipino o pag-aaral sa Pilipino. Mga yugto sa pagkatuto ng pagsulat. Katulad sa pagbasa, meron din yugto sa pagsulat. Una, kahandaan sa pagsulat. Pangalawa, panimulang pagsulat. Pangatlo, developmental na pagsulat. At pang-apat, ganap na pagsulat. Una, ang kahandaan sa pagsulat. Sa yugtong ito, ang isang batang nagnanais makasulat sa Filipino ay kailangan nagtataglay ng mga sumusunod. Una, may interes at hilig sa pagsulat sa Filipino. Kasi mahihirapan ang isang bata o manunulat kung wala itong interes sa pagsulat. Mas maipapamalas niya ang kagalingan sa pagsulat kung siya mismo ay may hilig at interes sa pagsulat. Pangalawa, nakikilala na ang limbag ay iba sa mga larawan at ang bawat salitang limbag ay makahulugan. Kapag sinabing limbag, ito ay nakasulat at pag sinabing larawan, wala itong tekstong makikita. Kaya kinakailangan alam ng bata kung ano ang kaibahan ng dalawa. Pangatlo, nagagawang mapagtangi-tangi ang iba't ibang hugis upang makilala ang pagkakaiba ng mga titik katulad ng B, P, D, A, Q. Kung mapapansin natin, halos magkapareho yung hugis ng pagkasulat ng mga titik, gaya ng B at D, kung titingnan baliktad lamang ang pagkasulat. Kaya kinakailangan makilala ng bata ang mga titik na ito nang sa gayon ay maging maayos ang spelling na kung saan ito ay importante sa pagsulat. Pang-apat, may taglay na tala sa pagkilala ng mga salita. At pang-5, develop na ang kaalaman sa kanyang braso at kamay at ang mga pinong kalamnan ng kanyang hintuturo at hinlalaki. Upang magkaroon ng wastong pagsulat, kinakailangan makontrol ng isang mag-aaral ang kanyang braso at kanyang kamay sa paghawak ng lapis, crayola at iba pa. Pangalawa ay ang panimulang pagsulat. Ang pag-aaral ng mga mekanik sa pagsulat ay nakakabagot na gawain at kung hindi isalang-alang ang kawilihan ng bata, malamang negatibong saloobin nila sa pagsulat. Narito ang ilang mga patnubay sa pagtuturo ng mga gawain para sa pagtuturo ng panimulang pagsulat. Una, laging bigyan ng kamalayan ang mga mag-aaral sa kahalagahan ng pagsulat. Kinakailangan na ganyakin ang mag-aaral. Isang halimbawa, kung
paguhit ang isang mag-aaral o bata ganyakin na maglagay ng paliwanag sa kanilang ginuguhit upang magsilbing tagapag-alala sa kung bakit nila ito ginagawa. Pangalawa, ugaliing binabasahan ang klase ng iba't ibang uri ng basahin. Upang may matutunan sila, mas mapapalawak ang kanilang imahinasyon at magkaroon ng dagdag kasanayan sa pagsulat. Pangatlo, linangin ang kuryosidad at kasanayan sa pag-iisip ng mga mag-aaral. Nang sa gayon, ay mapapalawak nila ang kanilang imahinasyon at maging makabuluhan ang kanilang mga sulatin. Pangatlong yugto ay ang developmental na pagsulat. Sa yugtong ito, nahasa ang kakayahan na mag-aaral sa pagsulat at ginagamayan ang bata sa kanyang mga nabubuong ideya na maging wasto ang gramatika at maayos na konsepto. May 5 yugto sa developmental na pagsulat. Una, ang audio storytelling, 3 to 4 years. Ang bata ay pinaparinig ng isang kwento. At sa yugtong ito, kinakailangan na isulat ng guro o ng magulang ang kwentong napakinggan ng bata dahil nagbibigay ito sa mga bata ng mahalagang pananaw sa pagkakatulad at pagkakaiba ng salita at nakasulat. Pangalawa, ang early emergent writing, 4 to 5 years. Sa yugtong ito, habang pinapanood ng bata ang mga matatandang nagsusulat, sila ay nahihikayat na kumuha ng lapis o krayola at magsimulang magsulat. Ito ay nagpapakita na ang bata ay nag-iisip na sila ay isang manunulat. Sa yugtong ito, mabisang paraan para hikayatin ang bata ay tatanungin ito kung ano ang kanyang sinusulat nang sa gayon makita niya ang pagkakabaybay sa kanyang sinusulat. Pangatlo, emergent writing, 5 to 6 years. Dito ang bata ay alam na niya ang mga titik at tunog at nagsisimulang gamitin ang kaalaman iyon sa pagsusulat. Gawain ng magulang o guro na itanong kung ano ang isinusulat ng bata at isalin sa tamang pagsulat. Siguraduhing basahin ng bata upang matuto ng wastong spelling ng mga salita. At pang-apat ay ang transitional writing, 6 to 8 years. Sa yugtong ito, may isang ugnayan sa pagitan ng mga titik at tunog na kumakatawan sa pagsulat ng mga bata. Halimbawa, ang salitang bakit ay maaaring baybayin sa B-A-K-T, walang I. Kahit na ang pagsulat ng bata ay maaaring maunawaan na ng mga ito, ang paggabay at tamang spelling ay napakahalaga sa pag-unlad sa pagsulat. At ang panglima ay fluent writing, 8 to 10 years. Sa yugtong ito, ang bata ay nasa 75% ng mga tamang salita ang kanyang naisusulat. Dito, kinakailangan isulat ng guro o magulang ang kanilang mali, ang pagkakabaybay at magbigay ng komento para suportahan ang pag-unlad ng bata. Ang pang-apat na yugto ay ang ganap na pagsulat. Ang ganap na pagsulat ay karaniwan sa pagkukusa na ng mag-aaral. Malaya na makapamili ang may edad na mag-aaral kung ano ang gusto niyang matutunan, kailan at saan anong level ng kawastuhan. Susunod naman ay ang mga panimulang komunikatibong gawain sa pagsulat. Una, sabihin, bawal magsalita sa loob ng classroom. Kung may kailangan isabihin sa iyong kaklase, kailangan gawin ito ng papasulat. Narito ang ilang mga panimulang gawain komunikatibo sa pagsulat. Mahal kong Kilona, maaari bang mahiram ang iyong bunting? Sumasa iyo, Edward. Mahal kong Edward, sorry naiwan ko ang aking gunting sa bahay. Sumasa iyo, Kilona. Mga mungkahing patnubay sa pagtuturo ng pagsusulat. Una ay gawing maluwag ang kalagayang pangklase. Ito ay naglalarawan na ang payo na dapat maging katuwang o kaakibat ng guro ang mga mag-aaral sa proseso ng pagtuturo ng pagsusulat. Ito ay nangangahulugan ang guro ay dapat maging bukas sa pakikipagtulungan at hindi mahigpit sa matindi o pagbibigay ng feedback. Ang maluwag na kalagayang pangklase ay nagbibigay daan sa mga mag-aaral na magkaroon ng kumpiyansa, magpahayag ng sariling ideya at magtagumpay sa kanilang pagsusulat. Pangalawa ay linangin ang kasanayan sa pagmamasid sa paligid. Ito ay nagpapahayag na ang kalagahan ng pagbuo ng kakayahang magmasid at magsaliksik bilang bahagi ng pagsasanay sa pagsusulat. Ito ay naglalaman ng payo na hikayatin ang mga mag-aaral na maging maalam sa kanilang paligid
mag-observe at mag-research upang maging masigla at makabuluhan ang nilalaman ng iyong isinusulat. Pangatlo, maging maluwag sa pagbibigay ng paganiyak na papuri. Ito ay naglalarawan ng pangangailangan na magbigay ng positibong reinforcement sa pagsaludo sa mga mag-aaral sa kanilang mga sinusulat. Ito ay nagtuturo ng pagbibigay diin sa pag-encourage at pagpapalaga sa mga mag-aaral na maaaring mag-ambag sa pagbuo ng kanilang kumpiyansa at inspirasyon sa pagsusulat. Pang-apat, ipakita sabihin, huwag sabihin. Ito ay naglalaman ng prinsipyo sa pagtuturo ng pagsulat. Ito ay nagmumungkahi na mas epektibo ang pagtuturo kung ang guro ay magbibigay ng halimbawa o demonstrasyon kaysa simpleng pagsasalaysay ng impormasyon. Ipinapakita ang tamang gawain o pagsusulat at hinahayaan ang mga mag-aaral ang sumubok at matuto mula rito. Tumako naman tayo sa pagtugon sa at ebaluasyon ng mga sulating komposisyon. Ang pinakamalagang dapat isalang-alang sa evaluator ay ang tanong na, lahat ba ng sulatin ay dapat tayahin? Hindi kinakailangang tayahin lahat ng sulatin, subalit mas mainam kung mabibigyan ito ng maayos na pagtataya para malaman ang kakayahan at pagsusuri ng nagsusulat. Ang pagtataya ay makatulong ng feedback para sa posibleng pagpapabuti. May dalawang salik ang maaaring tumiyag sa tanong na ito. Una ay ang kapanibagong pedagohikal at ang pangalawa naman ay likas na pagkukurso. Kapanibagong pedagohikal, ito ay maaaring tumutukoy sa mga bagong pamamaraan, estratehiya, konsepto sa pagtuturo. Ito ay nangangahulugang pagbabago o pagpaunlad ng larangan ng edukasyon. Ilan sa mga panibagong pedagohikal na kilala ay ang learner-centered approach, flipped classroom, at inquiry-based learning. Ang mga ito ay naglalayang magbigay diin sa aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral, pagsusuri at pagpaunlad ng kanilang kasanayan. Pangalawa ay ang likas sa pagkukurso. Ito ay maaaring tumutukoy sa natural na takbo o daloy ng isang kurso o proseso sa edukasyon. Ito ay naglalarawan ng kung paano natural nagaganap ang pagtuturo at pag-aaral batay sa kasanayan, pangangailangan ng mga mag-aaral at kalagayan ng kapaligiran. Ang likas sa pagkukurso ay naglalayong magtaglay ng mas natural na proseso ng pagkatuto na sumusunod sa natural na interes at takbo ng bawat isa. Sino ang dapat na mag-evaluate at ano ang tungkulin ng evaluator? Ang evaluator ay maaaring isang guro o profesional na nagbibigay ng pagsusuri sa mga gawain o proyekto ng mga mag-aaral. Ang tungkulin naman ng evaluator ay sumaklaw sa pagsusuri ng kahusayan, pagtutok sa layunin at pagbibigay ng feedback upang mapabuti ang performance o kalidad ng isang bagay. Evaluasyon ng guro. Isa itong proseso ng pagsusuri at pagtatasa sa performance ng isang guro. Maaring isagawa ang ibang otoridad upang matukoy ang kahusayan, pagpapatupad ng mga pamamaraan sa pagtuturo, at iba pang aspekto ng profesional na gawain ng isang guro. Evaluasyon ng isang mag-aaral. Ito ay pagsusuri at pagtatasa sa performance at pagsasanay ng isang mag-aaral. Maaring isagawa ng guro, magulang o ibang otoridad upang matukoy ang pangangailangan ng mag-aaral, magbigay ng feedback at magbigay ng suporta sa pag-unlad ng mga kasanayan. Evaluasyon ng pansarili. Ito ang proseso ng isang tao na suriin ang sariling performance, kasanayan at kilos. Ang self-evaluation ay nagbibigay daan para sa pag-unlad, pagtutok sa mga layunin, at pagsusuri ng sariling kakayahan at pangangailangan para sa personal na paglago. Ano-ano ang kaparaanan ang ginagamit upang maging epektibo ang evaluasyon? Una ay ang malinaw na layunin. Itagda ng maayos ang layunin ng evaluasyon. Alamin kung ano ang hinaharap ng makamtan o matutunan. Maging ito man ay sa guro, mag-aaral, o sariling evaluasyon. Pangalawa ay feedback. Ang pagbibigay ng feedback ay mahalaga. Ito ay nagbibigay daan sa pagbabago at pagpapabuti sa gawain ng mga mag-aaral.
Dumako naman tayo sa iba't ibang paraan ng ebaluasyon. Una ay ang pagmamarkang holistic. Ito ay pagsusuri ng kabuuang performance o kasanayan ng isang individual ng buo, hindi nakatuon sa particular na bahagi lamang. Pangalawa, mapiling pagmamarka. Ito ay pagbibigay ng marka o pagsusuri sa bawat bahagi ng isang gawain o proyekto. Pangatlo, dalawang focus na pagmamarka. Markang patitik sa nilalaman, markang bilang para sa kasanayan ng wika. Ang markang patitik sa nilalaman ay ang pagtutok sa kalidad at halaga ng impormasyon o ideya. Sa isinulat, mas inalagay ang emphasis sa kahalagahan ng nilalaman. Sa markang bilang para sa kasanayan ng wika naman, ito ay pagbibigay ng numero o marka sa kakayahan ng isang tao sa paggamit ng wika, kabilang ang grammar, bokabularyo at pagbuo ng maayos na pangungusap. Ang pagtataya ng kawastuhan ay proseso ng pagsusuri at pagbibigay ng marka o pagsusuri sa pagiging tama o kawastuhan ng isang bagay, tulad ng sagot ng isang pagsusulit, proyekto o gawain. Ito ay naglayong masukat ang kakayahan ng isang tao sa pag-unawa, aplikasyon at pagganap ng tamang impormasyon o kasanayan.